Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Patulog na ako sana. Pero marami pa rin ang nagtatanong, Boss, anong amplifier ang bagay sa speaker ko? Anong speaker ang bagay sa amplifier ko? Ilang watts ba tong amplifier ko, boss? So, marami na tayong video dyan sa ating YouTube channel. Kung yung iba hindi nyo pa napapanood, pakipanood na lang po. At kung hindi pa rin nyo maintindihan at medyo hindi clear sa inyo yung aking explanation doon, so ngayon magbibigay ako ng detailed na explanation sa inyo. So iisa-isahin natin yan, yung mga factors sa pag-consider ng amplifier and speaker matching, at yung mga solvings iisa-isahin natin. Yung mga solvings, mano-mano natin isolve para mas maliwanagan po ang lahat. So, ano pang inaantay natin? Tara! Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. So, hello mga boss, no? Ito na ating detailed explanation about sa amplifier at speaker matching. So, madami pa rin kasi yung nalilito. Marami pa rin ang nagtatanong, although meron na tayong video dyan about sa amplifier and speaker matching. So marami na tayong videos diyan sa ating YouTube channel, no? So kung hindi nyo pa napapanood, baka lang hindi nyo pa napapanood, pakipanood lang po muna ng ating mga videos about amplifier and speaker matching. Meron na tayong 2 videos ata doon about sa amplifiers and speaker matching. At kung napanood nyo na at hindi pa rin kayo, hindi nyo pa rin mag-gets yung point doon, at hindi nyo pa rin alam kung paano yung gagawin sa pag-match ng amplifier at speaker, so itong video ang para sa inyo. So, umpisa tayo sa amplifier. Marami ang nagtatanong, anong speaker ang babagay sa amplifier natin? So, paano to isolve kung anong speaker ang babagay sa amplifier nyo? So, example lang natin meron tayong example na 1,000 watts na amplifier. So, in 8 ohms. So, yung specs ng mga amplifier ay ganito. Kung makikita nyo sa likod or sa manual ng amplifier, 1,000 watts at 8 ohms. At meron pa yang 1,800 watts at 4 ohms. So, diba, ganyan yung makikita nyo, may 8 ohms, may 4 ohms. Ano nga ba itong 8 ohms at 4 ohms na ito? So, ang ating speaker, for example, ay 500 watts at 8 ohms ang specs. So, kung ano yung specs ng speaker, so 8 ohms. Kung isang speaker yung iloload mo sa per channel ito ng amplifier left at right. So, kung isang speaker lang ang iloload mo, so ito lang yung titingnan mo, 500 watts at 8 ohms. So, ito yung titingnan mo, 8 ohms din. So, mamaya, i-discuss natin yung sa 4 ohms. So, ang pinakaunang dapat mong malaman ay yung specs ng amplifier. Dapat ito ay RMS wattage, at yung specs ng speaker is RMS din. Saan mo ito makikita? Marami kasing nagtatanong sa akin, Boss, ilan ba wattage ng ganitong for example, Joson, ilang watts ba yung
wattage nitong Joson. So hindi po lahat ng amplifier ay alam ko. So much better kung sino yung mga suppliers ng amplifier, example Joson, Audiomaster. May mga Facebook page naman po yan sila. So maaari nyo yang tanungin sa kanila bago bumili. Syempre wala din naman kayong users manual kasi na nagpaplano pa lang kayo bumili. So pwede nyo silang tanungin kung ano yung specs ng amplifier. So ito ay stereo mode. Yung mayroon pa yung bridge mode na specs. So next topic na naman natin yan kasi masyadong hahaba yung ating video. So dito tayo. So kung isang speaker lang yung iloload mo, ito ka tumingin. So sa 8 ohms tsaka 8 ohms siya. So paano ang pag-solve ng tawag nito, yung pag-match ng ating speakers at amplifier? So meron tayong calculator dito. So madali lang. Nakita nyo sa aking video na may rule ako doon na binigay or guidelines na galing sa mga manufacturers ng amplifiers at speaker din. No? Sa rule nila, ang amplifier must be 1.5 times the wattage ng speaker. So 1.5 or 2 times the wattage of the speaker. So kailangan doble po yung wattage ng amplifier sa speaker or at least 1.5 times. So for example, meron tayong 500 watts na speaker at 8 ohms. 500 times 1.5, yan, at least 750 watts na amplifier ang kailangan mo. So kung dalawang speaker yung iloload mo, so per channel, isa sa left, isa sa right ng amplifier, so at least 750 watts na wattage ng speaker ng amplifier para sa speaker mo. So maraming nagsasabi napakalaki naman. So medyo magiging magastos yung ganitong setup. So marami kasing gumagamit ng halimbawa 1000 watts na speaker, tapos yung ginagamit lang nila na amplifier sa 1000 watts nasa 300 watts, 500 watts. As sinasabi nila na hindi na kailangan niyang malalaking amplifier kasi yung 300 watts na mga CA5, mga LX20 kaya naman yung 1000 watts. Kaya. So ako dati, aminin ko, nagsimula din naman ako sa maliit. So meron din akong 1000 watts na speaker dati. So ang aking amplifier lang doon ay maliit lang, 250 watts lang. Gagana po sa gagana yung speaker. Pero sayang naman, awakin mo yung may speaker ka na 1000 watts, 8 ohms. Tapos yung amplifier mo lang is 250 watts at 8 ohms lang. So gagana po talaga yan. Hindi naman sasabihin na hindi gagana. Gagana po talaga yan. So, pero yung ibabato ng amplifier mo ay hanggang 250 watts lang po. Hindi na po lalampas dyan. Milagro na po yan kung lalampas pa dyan. So, yan lang yung specs ng amplifier mo. So, imagine mo 250 watts ipapower yung 1000 watts. So, yung ibabato ng amplifier sa speaker is 250 watts lang din. So yung 700 watts na potential ng speaker ay wala lang. Hindi mo ito ma-appreciate. So hanggang yung 1000 watts mo ng speaker, yung tutunog niya 250 watts lang. Yung sayang lang yung 750 watts na kaya pang i-handle ng speaker. Pero hindi ito maibigay ng amplifier mo kasi yung amplifier mo ay hanggang 250 watts lang. So madami dyan nagsasabi, hindi ko maniwala kasi yung amplifier ko kaya naman, okay naman. Sinasabi nila yon, nire-respect ko naman sila. Sinasabi nila yon kasi hindi pa sila nakasubok ng malalaking amplifier. So ako din dati, nagsimula ako sa maliit, sabi ko parang okay na din naman, pero nung bumili ako ng medyo malaki-laking amplifier, so doon ko na realize din na iba talaga
pag yung tama yung speaker and amplifier matching natin. So punta tayo dito sa 4 ohms. Paano ba tignan itong 4 ohms na ito? So isa lang yung speaker natin na sample dito, na gawin natin dalawa. Pagpasensyahan nyo na yung drawing ko, hindi lang siya perfect. So gawin natin dalawang speaker. So yung 4 ohms na ito ay magagamit natin yan pag yung ating speakers ay dalawa per channel. So kalimitan naman ngayon na speaker is 8 ohms, no? Bihira lang naman yung mga 16.4. So example lang natin 8 ohms. Mamaya-maya na yung next na naman natin yung ibang mga ohms na yan. So ito lang muna, no? So dalawang speaker per channel. So ang connection nito ay parallel. So pag sinabing parallel, black to black, red to red, yan lang yan. Negative. Tapos pula, may tayong pula dito. Hindi ko maganda ko tablet. Pula. Yun. Negative, positive. Kung ano negative ng amplifier, out dyan. Sa positive ng speaker, positive ng isa pang speaker. Tapos sa negative ng isa pang speaker din. So parallel, no? So pag parallel, sinabing parallel, yung wattage madodoble. Yung total nito is 1,000 watts. Tandaan nyo po, yung wattage, ito po wattage, madodoble. And then, yung kanyang impedance or ohms, magiging kalahati. So, divide 2. Hindi po siya ma-add, hindi po siya magiging 16. Pag nakaparallel yung dalawang 8 ohms, magiging 4 ohms po siya. Ganan po yung pag-compute niyan. Kung 1,000 watts man to, 1,000 watts man to, magiging 2,000 watts at 4 ohms. Mag-iiba yung wattage, pero yung solving dito sa may kanyang impedance is ganun pa rin. So yun yung sa parallel. Mamaya na yung ibang series parallel na yan. Ito lang muna. So pag titingin kayo sa itong wattage ng amplifier sa 4 ohms, ito po yung connection. So bali, dalawang speaker po per channel at total of 4 speaker per channel. Kung gusto nyo 4 speaker per channel yung iloload nyo sa inyong amplifier, ito po yung specs na titingnan nyo. Kung ilan yung makakaya ng amplifier nyo sa 4 ohms. So 1,800 watts sa 4 ohms. So yung 1,000 watts na ito, pasok na pasok. So apply pa rin natin yung proper na guidelines sa speaker and amplifier matching. So ating 1,000 watts times 1.5 is 1,500 watts. At least 1,500 watts na amplifier. So yung sample natin na amplifier is 1,800 watts. So pasok po ito sa proper guidelines ng speaker and amplifier matching. So at least 1,500 watts to 2,000 watts. So yun lang po yung ating pag-compute sa ating speaker and amplifier matching. Kung yung hinahanap mo naman ay amplifier para sa speaker mo, baliktarin mo lang. Kung halimbawa 1,000 watts yung amplifier mo, halimbawa 1,000 watts yung speaker mo, 1,000 watts. Tapos naghahanap ka ng amplifier para sa 1,000 watts na speakers times 1.5, at least 1,500 watts sa 8 ohms. Sa 4 ohms, times 2 mo lang. So, yun lang. Pero, ang mahirap lang kasi ngayon, yung mga speaker ay hindi natin alam kung RMS wattage ba siya or peak power. So, ang makakasagot lang niyan is yung manufacturer. So, pwede nyo silang tanungin, pero kung wala silang masasagot, wala tayong magagawa dyan. Hula-hula na lang tayo. So, based on experience na lang. Marami rin naman ang nakakagamit na ng mga ganyan. So, alam na nila kung ilan yung wattage ng amplifier na pwede dyan. Pero, at least, ito lang yung ating itong mga computation nito ay ating guidelines para lang hindi tayo maging malapit lang tayo sa katotohanan. So hindi tayo mapalayo, hindi tayo maniwala dun sa mga
tulad nito na yung 250 watts ipapadalhin nila ng 1000 watts. So at least safe yung ating speaker at amplifier. So proper match sila. So iwas tayo sa sira. So pag mga ganito kasing setup, so yun makikita nyo naman, tapos ganito yung gagawin nila, magrereklamo maya magrereklamo sa group, ano nangyari sa amplifier ko boss, bakit ganito, bakit ganyan, bakit nag-protect, bakit ayaw na gumana, bakit nagkiklip. So ang dahilan po niyan ay number 1 ay improper amplifier and speaker matching. Wala naman pong ibang dahilan dyan, kasi ito po yung number 1 na nagkukos ng pagkasira, at ito din yung dahilan para maging tumagal yung buhay ng inyong mga gamit. So ito yung guidelines, kung susundin niyo yan, wala namang mawawala sa inyo. So nasa sa inyo na po yan, no? So sa ngayon, sana naliwanagan na yung mga nagtatanong kung ano pa yung mga katanungan nila sa amplifier and speaker matching. So by next month, ipapakita ko sa inyo live demo na. So malapit na tayo mag live demo na etong amplifier at speaker matching. I-demo ko sa inyo kung ano yung difference ng etong setup na yung maliit ipapadrive mo sa malaki, tapos yung proper na matching at i-drive mo sa proper din na speaker na para sa amplifier na yan. So abang-abang lang po tayo mga idol, no? At palagi kong sinasabi, pag may mali man ako nasabi, feel free to correct me, kasi tao lang naman po tayo, nagkakamali din. So maraming mas expert pa dyan sa atin, at appreciate din natin yung mga suggestions nila, at dagdag din naman kaalaman sa atin yon. So I hope may natutunan kayo sa aking video. So maraming salamat po ulit sa pagtangkilik sa ating YouTube channel, at see you na naman sa next episode ng ER Talks. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami yan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami yan, at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami yan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po.